Hindi nagtagal, umalis si James sa Mount Tai. Gayunpaman, hindi siya agad tumungo sa Dragonville ngunit sa halip ay tumungo siya sa Kensington. Iyon ay dahil nangako siya kay Thea na titingnan niya si Winnie. Si Winnie ay 7 buwan na. Umalis si James bago pa man siya naging 1 buwan. Simula noon, hindi na siya bumalik para bisitahin ang Ashamed. Pinaniwalaan niya ang kanyang sarili na isang kakilakilabot na ama. Sa kalahan sa Kensington, sa pagdating ni James, tuwang-tuwa ang mga kalahan. Sigaw ni Lex, ipatawag agad ang lahat ng kilalang figure ni Saul. Gusto kong ipagdiwang ang pagbabalik ni James. Ang mga ginawa ni James sa Southern Plains at ang kalayaan ng Dragonville ay hindi nalihim kay Saul. Matapos marinig ito, ipinagmamalaki ng mga kalahan ang kanyang mga gawa. Simula noon, idineklara na nila ang kanilang sarili bilang royal family ng Dragonville. Sa foyer ng villa ng mga kalahan, mahigpit na niyakap ni James si Winnie sa kanyang yakap. Ang kanyang mukha ay mabilog, at ang kanyang mga mata ay malakristal. Masunurin, paimpol siyang humiga sa yakap ni James at hindi nagtantrum. Kinurot ni James ng mahina ang mukha niya sabay ngiti. Tiyak na magiging maganda ka sa hinaharap tulad ng iyong ina. Lumapit si David sa kanya at nagtanong, James, nasaan si Thea? Sagot ni James, she's busy at the moment. Baka babalik lang siya sa ilang taon. James, may itatanong sana ako sa'yo. Napatingin sa kanya si James. Nagpatuloy si David. Ano ang nangyari sa Mount Bane? Dati kang Dragon King ng Saul. Ngayon, ikaw na ang emperador ng Dragonville. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa mga kaganapan sa Mount Bane. Pwede mo bang sabihin sa amin? Nang marinig ito, napukaw ang curiosity ng lahat. Ang balita ng Mount Bane ay kumalat sa buong mundo. Nagkaroon ng lahat ng uri ng tsismis sa buong internet. Gayunpaman, bukod sa isang maliit na bilang ng mga tao, walang nakakaalam kung ano mismo ang nangyari. Lumapit si Lex sa kanila at umupo sa tapat ni James. Habang nakangiti, James, martial artist na tayong lahat. Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa mga pangyayari sa Mount Bane para mas maunawaan namin ang sitwasyon? Naintriga. Ang mga kalahan ay nakilala lang kay James. Napaisip si James. Sa huli, nagpasya siyang huwag ibunyag ang impormasyon sa kanila. Nakangiting sabi lang niya, wala namang nangyayari. So quit guessing already. Magsanay ka ng martial arts mo. Darating pa ang oras. Nang marinig ito, nadismaya ang mga kalahan. Gayunpaman, dahil mahigpit na nakatatak ang mga labi ni James, hindi na ito nagpatuloy. Pagkatapos ng ilang araw na nananatili sa kalahans, nagmamadaling umalis si James. Ito ay mga hindi pangkaraniwang panahon. Hindi siya maaaring magtagal ng matagal sa Kensington at kailangang dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi siya nagtungo kaagad sa Dragonville ngunit sa halip ay nagtungo sa Divine Sword Villa. Kahit na ang Divine Sword Villa ay isang mahusay na sekta, ang ari nito ay umiwas sa mga pangyayari sa Mount Bane, na nagnanais na panatilihing mababa ang profile. Sa foyer ng Divine Sword Villa, si Waylon Giovanni, ang may-ari ng Divine Sword Villa, ay nagmamadaling pumunta sa foyer at magalang na binati si James. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Mr. Caden, bakit hindi mo ipinaalam sa akin ng maaga? Tumayo si James at nakangiting sinabi, nagmamadali akong dumating. Kaya humihingi ako ng paumanhin dahil hindi kita dinalhan ng anumang regalo. Hindi na kailangan yan. Please, have a seat. Masiglang pagtanggap sa kanya ni Waylon. Umupo si James. Tanong ni Waylon, may problema ba, Mr. Caden? Sinabi ni James,
Gusto kong gumawa ng Divine Sword Villa ng isang set ng damit para sa akin. Ha! Natigilan si Waylon. Ma'am! Tumango si James at sinabing. Nais ni Pito na ito ay humigit kumulang 300 kilo at naisusuot. Nang marinig ito, nagtanong si Waylon. May iba pa bang requirements? Hindi. Ito ay dapat na isang piraso ng cake. Kung gayon, tumawa si Waylon at sinabing. Dapat matapos ang isa sa loob ng ilang araw. Kung ganoon, dito muna ako mananatili. Oo naman. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inanyayahan si James na manatili sa looban. Pagkatapos, matiyagang naghintay si James. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 araw, at tapos na ang outfit ni James. Ito ay isang itim na jacket na gawa sa quartz steel. Pagtingin sa jacket, sumili ang isang matangkad na ngiti sa mukha ni James habang sinusuot ang damit. Salamat, Waylon. Hindi siya nagtagal. Matapos maisuot ang itim na jacket na gawa sa quartz steel ay nagpaalam na siya kay Waylon at nagmamadaling umalis. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Waylon. Pagkatapos, tumungo siya sa underground cavern sa bundok sa likod ng Divine Sword Villa. May espada doon, kahit na ang hitsura ng espada ay kapareho ng Primordial Dragon Blade. Naglabas ito ng madilim, nakakatakot na aura. Ang espadang ito ay pinindi gamit ang mga buto ng dragon at ilang iba pang kakaibang materyales. Tinawag itong Doomsday. Nang ito ay lumitaw, ang Divine Sword Villa ay inilagay sa isang pedestal. Gayunpaman, dahil ang espada ay masyadong mapang-akit, walang sino man ang maaaring humawak nito. Pagtingin sa Doomsday, nag-aalala siyang bamulong. Kung alam kong ito ay isang masamang payback, hindi ko sana ito huwad sa simula pa lang. Kamusta ka na, Waylon? Sa sandaling iyon, isang boses ang bumungad. Dahil sa gulat ay napalingon si Waylon at nakita niya ang isang babaeng papalapit sa kanya. Nakasuot siya ng mahabang pulang damit. Ang kanyang hitsura ay kaakit-akit. At ang kanyang mga tampok ay kasing pinong isang maingat na inukit na artistikong piraso. Maxine. Nagulat si Waylon. Tumingin kay Maxine. Tinanong niya, anong ginagawa mo dito? Ilang araw na dito si Maxine. Gayunpaman, nang makita niya si James, pinili niyang manatiling nakatago at ipinakita lamang ang sarili pagkatapos nitong umalis. Tinuro niya ang araw ng paghuhukom at sinabing, naparito ako para dyan. Hindi pwede. Dumilim ang mukha ni Waylon nang sabihin niya, Maxine, umalis ka kaagad sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng mga yabag. Isang dosenang disipulo ang sumugod kay Maxine at pinaligiran siya habang itinaas ang kanilang mga espada. Si Maxine ay composed at casual na iklanaway ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang mga alagad ay pinalipad at bumagsak ng husto sa lupa. Humahagulgol sa sakit. Tapos, malamig niyang sabi, ang Divine Sword Villa ay nagpanday ng Doomsday gamit ang Dragon Bones. Gusto ko ang espadang iyon. Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na aura ang bumungad sa kanya. Sa ibabaw ng aking patay na katawan, si Waylon ay tumawid sa peak 9th stair sa nakalipas na ilang buwan. Ang sitwasyon kay Saul ay naging mas pabago-bago. Kahit alam niyang may mangyayari, pinili niyang manatili at magbantay. Araw ng paghuhukom. Ang Doomsday ay isang masamang espada na hindi kayang gamitin ng ordinaryong tao. Sinubukan niyang mag-isip ng mga paraan upang maalis ang masamang enerhiya mula sa Doomsday ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi niya inaasahan na nandito si Maxine para sa espada. Whoosh! Nobela. Lumipat si Maxine. Sa isang kisap mata, humarap siya kay Waylon at ipinatong ang mga palad sa dibdib nito. Bago pa man siya makapag-react, pinalipad siya at bumagsak ng malakas sa kalapit na bato. Nadurog-durog ito. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo.
Ikaw 9th rank. Namutla ang mukha ni Waylon. Samantala, hindi siya pinansin ni Maxine. Paimpol siyang nagpakita sa harap ng Doomsday at hinawakan ang espada. Hawak ang Doomsday sa kanyang kamay. Nagradiated ito ng black golden light. Sa pagkakataong iyon, lumibot ang ekspresyon ni Maxine. Hahaha, sa araw ng paghuhukom sa aking mga kamay, ang mundo ay magiging akin. Shakak-led. Kabanata 1923. Dahil ang Doomsday ay pangunahing ginawa mula sa mga buto ng dragon. Ito ay halos hindi masisira. Ang espadang ito ay isa ring demonic sword. Kahit na si Waylon ay hindi ito gumagamit ng maayos. Sa tuwing hawak niya ang araw ng paghuhukom sa kanyang kamay, isang pagnanais na pumatay ay lalabas. Ngayon, nasa kamay ni Maxine ang espada. Patayin. Umungol siya habang may suot na contorted expression. Isang layunin lang ang nasa isip ni Maxine ang pumatay. Dahil hindi niya makukuha ang sa kanya, sisirain na lang niya ang lahat. Maxine, ito ay isang masamang espada. Ibaba mo na agad. Sigaw ni Waylon. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Maxine. Hawak ang Doomsday sa kanyang kamay. Nawala siya ng walang bakas. Samantala, sumakay na si James sa eroplano patungo sa Dragonville. Hiniling niya sa Divine Sword Villa na gumawa ng isang piraso ng damit na may timbang na 300 kilo upang sanayin ang kanyang pisikal na kakayahan. Ang Novnary Golden Body CD ay isang pamamaraan ng paglilinaw na nilalayong linangin ang pisikal na katawan ng isang tao. Upang magkaroon ng hindi masisirang katawan, kailangan ng isang tao na magsanay araw-araw. Sa pamamagitan lamang ng tagumpay ng mga pagsubok ay maaaring maging mas malakas ang isa. Hindi nagtagal, bumalik siya sa Southern Plains. Nakasuot siya ng 300 kilo na jacket sa buong panahon. Kung hindi dahil sa true energy niya, bumagsak na sana siya sa lupa. Gaano man kalakas ang kanyang pisikal na katawan, hindi niya nakayanan ang bigat pagkatapos ng mahabang panahon na pagsusuot ng damit. Pagdating sa Dragonville, si James ay naghahabol ng hininga. Gayunpaman, nagpumilit siya, kakasimula pa lang ng training. Matapos makuha ang Phoenix Essence at ang misteryosong Purple Berry, nagmaneho siya patungo sa Mount Thunder Pass. Nagsimula siyang bumuo ng isang plano sa paglilinaw. Araw-araw, gugugol siya ng 3 oras sa pag-absorb ng Phoenix Essence at 5 oras na pagsasanay sa kanyang pisikal na katawan. Para sa natitirang oras, maglilinang siya ng iba pang martial arts. Kaya, sinimulan niya ang kanyang paglilinaw sa Mount Thunder Pass. Araw-araw siyang nagjo-jogging. Binabagtas ang tanawin ng bundok habang nakasuot ng damit na tumitimbang ng 300 kilo. Ilang sandali pa ay pinagpapawisan na siya. Kahit masakit ang likod niya, nagpatuloy siya. Pagkaraan ng 5 oras, nagsimulang mag-cramp ang kanyang kalamnan. At umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa. Pagkatapos, nakatalyze niya ang Novnary Golden Body CD na sumipsip ng Empyrean Spiritual Energy. At sa gayon ay nagpapalusog sa kanyang katawan. Sa pagpasok ng Empyrean Spiritual Energy sa kanyang katawan, hamupa ang kanyang pananakit, at naramdaman niya ang mainit, nakakaaliw na agos na dumadaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, bumalik siya sa tuktok ng Mount Thunder Pass at nagsimulang sumipsip ng Phoenix Essence. Habang siya ay naglilinang, ang kanyang lakas ay lalong lumakas. Sa umpisa, naka-jogging lang siya. Ngayon, ang kanyang bilis ay tumaas ng husto. At maaari pa siyang tumalon sa ilang metro sa isang pagkakataon. Ang kasalukuyang bigat na dinadala niya ay hindi na kayang sanayin ang kanyang pisikal na kakayahan. Kaya, nagsimula siyang magpasa ng malalaking bato sa kanyang mga balikat at binagtas ang mga bulubundukin. Sa isang kisap mata, 6 na buwan ang lumipas. Si James ay 6 na buwan nang nagtatanim sa kabundukan. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay bumuti.
sa pamamagitan ng paglukso at hangganan. Samantala, sinisipsip niya ang Phoenix Essence. Matapos itong masipsip, nakalas siya sa ikatlong kadena. Ngayon ay isang hakbang na lamang siya mula sa pagtawid sa antas ng supernatural. Tulad ng para sa tiyak na oras, si James ay hindi sigurado sa kanyang sarili. Ano ang antas ng supernatural? Kapag ang isa ay umabot sa yugtong ito, ang isa ay nagbibigay ng pananaw sa isang supernatural na kapangyarihan na pagmamay-ari lamang ng martial artist. Kahit na ang iba pang supernatural powers ay maaaring magkaiba sa lakas. Ang nakuha ay ang pinakaangkop para sa martial artist. Sa tuktok ng Mount Thunder Pass, nakaupo si James sa isang lotus position sa lupa. Kabanata 1924, na-absorb ko na ang Phoenix Essence. Ngayon, tanging ang mahiwagang lilang berry ang natitira. Dapat kaya kung maabot ang supernatural level kung i-absorb ko sila. Gayunpaman, ang aking kasalukuyang mga pisikal na kakayahan ay hindi tugma dito. James bulong-bulungan. Ang kanyang kasalukuyang mga pisikal na kakayahan ay malayo pa sa kanyang kaharian. Tumayo siya at hinampas ang hangin gamit ang kanyang mga kamao. Ang mga kamao ay walang true energy at ginamit lamang niya ang hilaw na lakas ng kanyang mga kalamnan. Ngunit ang malakas na enerhiya ay pinutol sa hangin at niya ang mga bundok sa di kalayuan. Ang aking kasalukuyang pisikal na lakas ay malamang na nasa paligid ng aking pangkalahatang lakas noong ako ay nakalaya sa unang kadena. Ito ay kapag pinagsama sa kapangyarihan ng ilan sa mga kalamnan. Sinukat ni James ang kanyang lakas. Ang Novnary Golden Body CD ay nagbibigay daan sa isang tao na mabawi ang buhay pagkatapos dumaan sa malalaking pagsubok. Sa bawat oras na ang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Ito ang magiging perpektong oras upang linangin ito. Sa anumang kaso, kailangan kong lumaban. Bagamat nakalaya na si James sa ikatlong kadena, naniniwala pa rin siya na mahina siya. Kailangan niya ng karanasan sa pakikipaglaban para sanayin ang kanyang katawan. Ngunit saan siya maaaring magsanay? Nag-iisip. Napaupo siya sa lupa at nag-isip. Sa sandaling iyon, maririnig ang mga yabag na papalapit. Inangat ni James ang ulo niya at nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng military uniform na papalapit sa kanya. James! Tumayo si James at tumingin sa kanya. Habang tumatango, may problema ba? Si Delaney iyon, nakasuot ng solemn na ekspresyon. Lumapit si Delaney sa kanya at sinabing, "May nangyari sa Heaven and Earth sect." Ha! Natigilan si James at nagtanong. Anong nangyari? Ni Delaney. Isang mabangis na hayop ang lumitaw sa Mount Haven noong isang linggo at nasugatan ang maraming sinabi ng Heaven and Earth sect. Napinilit silang tumakas. Samantala, sinakop ng halimaw ang lugar. Nang marinig ito, naintriga si James. Ganun ba? Paano kawili-wili? Anong klaseng halimaw ito? Ito ay isang agila na mga 30 metro ang haba at 20 metro ang taas. Hindi lamang iyon, ngunit nagsasalita din ito ng wika ng tao. Ano? Natigilan si James. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Naisip niya na ang mga hayop na ito ay lilito lamang pagkatapos na maalis ang selyo. Hindi niya inaasahan na lalabas lamang sila pagkatapos ng isang taon. Malakas ba, tanong ni James? Labis na tumanggaw si Delaney kahit na ang Spirit Master ng Heaven and Earth sect ay matagal nang tumawid sa Peak Heart Star. Ang buong Watcom board ay walang pagkakataon laban sa agila batay sa konserbatibong pagtatansya na ang Beast Sirga ay nasa Notan sa kasalukuyan. Ang Speed Master ay nasa ang mga sinaunang martial artist upang tumulong sa pagharap nito. Nang marinig ito ni James ay sabi ng umalis. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ng karanasan sa pakikipaglaban para sanayin ang kanyang katawan. Pupunta ako. Walang pag-aalinlangan niyang sabi. Ipagkalat ang salita. Walang sinumang pinapayagang magtungo sa Mount Haven.
Ipauwi mo sa akin ang lahat. Naiintindihan. Tara, umalis na tayo. Si James ay nasa closed-door meditation sa loob ng 6 na buwan. Oras na para mamasyal siya. Samantala, nag-post si Delaney ng mensahe sa forum para sa mga sinaunang martial artist. Inutusan ni James ng Dragonville ang lahat ng lumayo sa Mount Haven. Ipauwi sa kanya ang halimaw. Agad na nagkagulo. Dahil si James ang nakikipag-usap sa hayop. Dapat maayos ang lahat, nobela. Ngayon, kahit isang agila na nagsasalita ng wika ng tao ay lumitaw. Ano ang mangyayari kung maalis ang selyo? Buntong hininga. Malapit nang dumating sa atin ang kaguluhan. Ang mga martial artist mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nababalisa na tinalakay ang isyong ito sa forum. Nag-aalala sila sa paparating na sakuna na maaaring ilabas kapag nasira ang selyo. Walang sinuman sa kanila ang makapag-isip kung ano ang magiging kalagayan ng mga pangyayari. Kabanata 1925. Ang Martial Arts Forum ay itinatag upang mapadali ang palitan ng mga martial artist. Hanggat napatunayan ang pagkakakilanlan ng isang tao bilang isang martial artist, maaari siyang pumasok sa forum, makipag-usap sa iba, at mag-post ng mga mensahe. Sa pag-post ng kanyang mensahe sa forum, lumikha ng sensasyon ang mga salita ni Delaney. Si James ay pinahahalagahan ni Saul, na malawak na kinikilala ng lahat bilang pinakadakila. Hindi siya nagpakita sa nakalipas na 6 na buwan. At marami ang nahulaan na siya ay nasa closed-door meditation. Nagtataka ako kung gaano kalakas si James ngayon. Siya ay nasa closed-door meditation sa loob ng 6 na buwan. Noon, nang magpakita siya sa Mount Bane, nagawa niyang manindigan laban kay Juniper Wasim ng Void Sect. Marahil ang kanyang lakas ay higit pa sa kanya. Hindi tayo nakakasigurado dyan. Bagamat nagtanim ng husto si James, hindi basta-basta uupo si Juniper. Huwag kalimutan na nakakuha siya ng 2 berry noong araw na iyon sa Mount Bane. Nag-interact sila sa forum. Walang alam si James tungkol dito. Pagkatapos bumalik sa Dragonville, sumakay siya sa isang pribadong eroplano at nagtungo sa Mount Haven. Hindi nagtagal. Nakarating siya sa paanan ng bundok kung saan maraming tao ang nagkukumpulan. Lahat sila ay nasa kaunos-lunos na kalagayan. At marami ang nasugatan. Nanguna ay ang Spirit Master. Isang individual na nabuhay sa 2 siglo at nagpakita ng ilang taon na ang nakararaan. Bagamat naabot na niya ang tuktok ng 9 na hagdan, hindi pa siya umaakyat sa 9 ranggo. Bukod sa mga disipulo ng Heaven and Earth Sect, may iba pang mga usyosong tagalabas dito para manood ng palabas. Nagdulot agad ng kaguluhan ang hitsura nina James at Delaney. Lumapit sa kanila ang Spirit Master at magalang na binati si James. Ginoo, Hayden, dumating ka na. Bahagyang kumaway si James at nagtanong, kumusta ang sitwasyon sa Mount Haven? Kailan lumitaw ang halimaw? Saan galing? Sabi ng Spirit Master. Hindi ko rin alam. Ang halimaw ay lumitaw ilang araw na ang nakakaraan sa Heaven and Earth Sect. Tinalo ang aking mga disipulo at pinaalis kami sa aming sekta. Iilan lamang ang magagandang babaeng disipulo. Pinayagang manatili. Nag-aalala ako sa kaligtasan nila. Nag-aalalang nagsalita ang Spirit Master. Nagulat siya nang makapagsalita ng halimaw. Nobela, Ginoo, Hayden, mangyaring iligtas ang aming mga kapatid na babae na nakulong sa sekta. Ginoo, Hayden, ipauubaya namin sa iyo ang lahat. Nagsalita ang ibang mga disipulo ng Heaven and Earth Sect. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Noong una, pumunta siya rito para sanayin ang kanyang pisikal na katawan. Hindi niya inaasahan na ang mga babaeng alagad ng sekta ay makukulong sa loob. Kung ganoon, kailangan niyang lipulin ang halimaw at iligtas sila sa lalong madaling panahon. Bahagya siyang kumaway at sinabing,
Magpahinga ka na. Ililigtas ko talaga sila. Hintayin mo ako dito habang titingnan ko. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Umakyat siya sa Mount Haven. Habang sumunod si Delaney, malapit sa likod, huminto si James at tumingin sa kanya. Sinabing, Delaney, hintayin mo akong bumalik. Sabi ni Delaney, James, tumawid na ako sa ika-9 na ranggo. Maaari kitang tulungan. Hindi na kailangan. Tinanggihan ni James ang kanyang alok. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang halimaw. At saka, ang halimaw na ito ay isang halimaw na nilalang. Dahil drop-dead gorgeous si Delaney, siguradong maaakit sa kanya ang halimaw. Kung mab-aigo siyang lipulin ang halimaw, siya ay nasa matinding problema. Sige, kung ganoon. Hindi ito itinulak ni Delaney. Isang hakbang pasulong si James at agad na sumulpot ilang metro ang layo. Hindi nagtagal, nasa paanan na siya ng bundok. Sa pangunahing bulwagan ng Heaven and Earth sect, maraming babaeng disipulo ang umiiyak. Samantala, may lalaking nakaupo sa main seat. Mukha siyang tao, pero may pares ng pakpak na nakakabit sa likod niya. Ang kanyang ilong ay parang tuka din ng agila. Kabanata 1926. Ang ilang mga babaeng disipulo ay nag-aatubili na minamasahe ang kanyang likod. May ilan pang nakaluhod sa lupa sa harapan niya. Kung tutuusin sa kanilang gusot na buhok at mga bagbog na mukha. Tiyak na dumanas sila ng matinding pagpapahirap. Habang naglalakad siya sa bulwagan, nasaksihan ni James ang buong eksena. Ikan-away ng malatao na agila ang kanyang kamay nang maramdaman ang kanyang presensya. Pinalipad ang mga babaeng disipulong minamasahe sa kanya. Malakas silang bumagsak sa lupa at sumigaw sa sakit. Tumayo ang halimaw. Pagtingin kay James, nagdilim ang ekspresyon niya habang malamig na sinabi, "May death wish ka ba?" Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Tumingin si James sa mga babaeng disipulo na nakahandusay sa lupa at sinabing, "Umalis ka na." Bakas sa kanilang mga mukha ang realisasyon nang nagmamadali silang tumayo at umalis. Hindi sila pinansin ng halimaw, sa halip ay itinuon niya ang tingin kay James. Nararamdaman niya ang malakas na aura na ipinalabas niya. Hindi ito magiging madaling labanan. "Sino ka?" tanong ng halimaw. Ibinalik ni James ang tanong. "Sino ka? Saan ka nanggaling?" Naintriga siya. Bakit may mga nilalang na ganito sa Earth? Kahit na siya ay mukhang tao sa labas. Mayroon siyang mga pakpak na nakakabit sa kanyang likod. At ang kanyang ilong ay isang tuka ng agila. "Makinig ka rito, kapirasong tao. Ako ang Black Eagle King ng Mount Darkwind. Ang bulubunduking ito ay akin na ngayon. Mawala ka agad kung wala kang death wish. Kung hindi, nagbanta ang Black Eagle King. Ito ang iyong huling pahingahan." Kumunot ang kilay ni James at nagtanong, "Ano ang Mount Darkwind?" Dahil malawak ang teritoryo ni Saul, hindi pa napupuntahan ni James ang maraming lugar. Kaya, na-curious siya kung saan matatagpuan ang Mount Darkwind at kung paano lumilitaw doon ang mga halimaw na tulad nito. "Nag-mutate ka ba pagkatapos kumain ng misteryosong berry?" "Ha. Humagalpak sa tawa ang hari ng itim na agila. "Walang alam kang lupain. Ang Mount Darkwind ay wala sa Earth. Matatagpuan ito sa loob ng Sealed Realms." Uminit ang dugo ni James nang marinig ito. Ang Sealed Realm. Ang selyo ay hindi pa naaalis. Paano lumitaw ang halimaw na ito sa Earth? Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Magwala. Nagdilim ang mukha ni Haring Itim na Agila. At pinalawak niya ang kanyang mga pakpak. Ipinapapak ang mga ito. Sa isang iglap, isang malakas na bagzo ng hangin ang gamutay sa hangin at bumangga kay James. Hindi nakayanan ni James ang puwersa at pinalipad palabas ng bulwagan. Sa isang kisap mata, lumitaw ang Black Eagle King sa labas ng pangunahing bulwagan. Naginawang mga kuko ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, hinampas niya ang ulo ni James.
Balak siyang pugutan ng ulo. Pambihira ang bilis niya. Sa isang kisap mata, nauna na siya kay James. Isang lamig ang damaloy sa gulugod ni James. Malakas siyang, kahit sinubukan niyang umiwas, huli na ang lahat. Nagmamadali niyang itinaas ang braso at hamampas pabalik. Walang takot. Ang Black Eagle King ay hindi natakot kahit kaunti. Paimpol niyang sinugod si James at nilaslas ito. Sa isang iglap ay bumaon ang kanyang mga kuko sa laman sa balikat ni James na nagdulot ng matinding sakit. Isang malaking tipak ng laman ang agad na napunit. Pagkatapos, nagpalit ng taktika ang Black Eagle King at inatake ang dibdib ni James. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Kaagad, nalaman ni James na tiyak na nakalaya na siya sa ikatlong kadena at marahil ay nasa supernatural na antas. Kabanata 1927, ang Black Eagle King ay sadyang napakalakas. At si James ay nagdusa ng mga pinsala mula sa get-go. Gayunpaman, hindi natakot si James. Bagkus, lihim siyang natuwa. Tumutulo ang dugo sa kanyang sugat. At sumasakit ang kanyang buong katawan. Ngunit gayunpaman ay nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at ngumiti. What the hell? Bahagyang nataranta ang Black Eagle King sa kanyang ngiti. Bakit siya nakangiti kapag siya ay nasugatan? Nalilito. Maingat na pinag-isipan ng Black Eagle King ang susunod niyang gagawin. Napangiti si James. Magaling kayong lumaban. Halika, mag-away pa tayo. Itinapon niya ang Primordial Dragon Blade sa isang tabi at nakipaglaban sa kalaban gamit ang kanyang mga hubad na kamao. Sa sandaling iyon, hindi alam ng Black Eagle King na ngayon ang kanyang kasama sa pagsasanay. Naglaho si James at muling nagpakita sa harap ng Black Eagle King at hinampas ng malakas. Ang Black Eagle King, gayunpaman, ay hindi nakaiwas sa pag-atake. Habang nakikipagdikit ang kamao ni James sa kanya, napaatras lang siya ng ilang hakbang. Yan lang ang meron ka. Tumingin siya kay James ng masama at sinabing, masyado kang mahina. Wala kang pagkakataon laban sa akin. Dahil ayaw kong gumawa ng kaaway sa mga taga-lupa. Hindi kita papatayin. Gayunpaman, kung babalik ka pa rito, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Ang Black Eagle King ay nagpakahirap sa paglalakbay sa Earth hindi upang gumawa ng isang kaaway mula sa mga Earthlings. Sa halip, pumunta siya rito para maghanap ng mga pagkakataon. Kahit na ayaw niyang patayin si James. Walang humpay si James. Napaatras siya, at umikot ang kanyang blood energy. Galit na galit siya. F***off, umungol siya at humarap kay James. Hinawakan siya sa kwelyo at bigla siyang hinagis sa isang tabi. Habang bumagsak ang katawan ni James sa pader, naramdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay lumibot sa sakit. At hindi siya makatayo kahit anong pilit niya. Pagkaraan ng ilang sandali, hirap na hirap siyang gumapang at pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang mga labi. Tumingin sa Black Eagle King. Ngumiti siya. Halika, persistent. Hindi ba? Malamig na sabi ng Black Eagle King. Pagkatapos, muli siyang hamampas. At pinalipad si James. Nobela. Si James ay lubos na nalulula sa labanan. Lumala ang kanyang mga sugat. At napuno ng dugo ang buong katawan. Tama na, anak. Ang Black Eagle King ay hindi gustong harapin ang kamatayan. Hindi ka tugma sa akin. Sa anumang kaso, ipinapangako ko sa iyo na hindi ko sasaktan ang mga taga-lupa mula ngayon. Nang makita ang mga pinsala ni James, nanlamig ang kanyang gulugod. Hindi na niya ililigtas ang buhay ni James kung ito ay nakaraan. Gayunpaman, ang mundo ay puno ng makapangyarihang martial artist. Ang Black Eagle King ay hindi nagnanais na bigla silang pukawin. Nakahiga si James sa lupa na hindi gumagalaw. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Pagkaraan ng ilang oras,
Gumapang siya ng napakahirap at tumingin kay Black Eagle King na nasa harapan niya. Mahinang sinabi, "Tatapusin natin ang labanan dito. Kapag gumaling na ang mga sugat ko, babalik ako." Pagkatapos, kinaladkad niya ang mahina niyang katawan pababa ng bundok. Maraming matiyagang naghihintay sa paanan ng bundok. Nararamdaman nila ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa tuktok ng Mount Haven. Alam nila na si James ay nasasangkot sa isang matinding labanan laban sa Black Eagle King. Si James ba yun? Nasugatan ba siya? Paano ang halimaw? Marami ang nataranta. Nagmamadaling lumapit si Delaney kay James at Ainel Alayan. Nag-aalalang nagtatanong, "Kamusta ang pakiramdam mo, James? Okay ka lang?" Hindi na makatagal pa, bumagsak si James sa lupa. Hindi niya ginamit ang kanyang lakas nang lumaban siya sa Black Eagle King at ginamit lamang ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Kaya naman, nagtamo siya ng matinding pinsala. Nang bumagsak si James sa lupa, nabahira ng dugo niya ang puting damit na suot ni Delaney. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at nagmamadaling kumuha ng elixir. "James, grabe ang sugat mo. Heto. Kunin mo itong elixir." Kabanata 1928, bahagyang iwingayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "I'm fine. I just need some rest." Dahan-daang inilagay ni Delaney si James sa lupa. Agad siyang umupo ng naka-lotus position at huminga ng malalim. Siya ay malubhang nasugatan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagsasanay sa kanyang pisikal na katawan. Ang Novenarie Golden Body CD ay makakagawa lamang ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos dumaan sa mga malalaking pagsubok. Kaya, sinimulan ni James na gawing catalyzing ang pamamaraan ng cultivation ng Novenarie Golden Body CD at hinigop ang Empyrean Spiritual Energy na kumalat sa buong katawan niya at gumaling sa kanyang mga sugat. Di nagtagal, nawala ang kanyang mga pinsala, at ang kanyang pisikal na kakayahan ay tumaas ng husto. Sa loob lang ng isang araw, tuluyan na siyang gumaling. Samantala, ang mga disipulo ng Heaven and Earth sects ay hindi nakagambala sa kanyang cultivation bagkus ay pinagmamasdan siya ng mabuti. Tulad ng inaasahan kay James, ang kanyang mga pinsala ay gumaling sa loob lamang ng isang araw. Sa katunayan, kung ito ay ilang iba pang mga martial artist, kailangan nila ng hindi bababa sa ilang buwan upang makabawi. Marami ang natulala sa bilis ng paggaling ni James. Pagsapit ng bukang liwayway, hindi na pinagaling ni James ang kanyang mga sugat. Lumapit sa kanya ang Spirit Master at nagtanong, "Mr. Hayden, ano ang nangyari sa halimaw na sumakop sa Mount Haven? Patay na ba ito?" Nakangiting sabi ni James, "Hindi pa, hahamunin ko na naman siya." Pagkatapos, umakyat siya muli sa Mount Haven. Pagsapit ng tanghali, bumalik siya sa paanan ng bundok. Sa pagkakataong ito, mas malala pa ang mga sugat niya kaysa kahapon. Pagbalik niya sa lugar, paimpol siyang bumagsak sa lupa. Dali-dali siyang nilapitan ni Delaney at tinulungan siyang makatayo. "And no need. I just need some rest." Tuluyan nang ang napagod si James. Sa sandaling iyon, nais lamang niyang humiga doon sa lupa nang hindi gumagalaw. Pagkaraan ng ilang oras, siya ay gumapang ng may matinding kahirapan at nagsimulang pagalingin muli ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ng bawat labanan, gagawin niyang katalyuhan ang Novenarie Golden Body CD, na lubos na magpapalakas sa kanyang pisikal na kakayahan. Lumipas ang isa pang gabi, at muling gumaling ang mga sugat ni James. Kinabukasan, umakyat siya sa Mount Haven at nakibahagi sa isa pang matinding labanan sa Black Eagle King. Hindi nagtagal, lumipas ang 2 linggo. Sa nakalipas na 2 linggo, sasabak si James sa isang matinding labanan laban sa Black Eagle King. Bawat oras, babalik siya na puno ng mga pasa.
Ang mga disipulo ng Heaven and Earth sect ay nasanay na sa eksena. Masasabi ng Spirit Master na tinatrato lang ni James ang kalaban bilang isang training partner. Si Mr. Hayden ay dapat nanilinang ang isang sinaunang pamamaraan ng pagpipino ng katawan. Kung hindi niya magagaling ang kanyang mga sugat ng ganoon kabilis. Siya ay malakas at nakakatakot. Hindi pa ako nakakita ng ganoong pamamaraan. Nag-usap ang mga alagad. Sa muling pagsikat ng araw, umakyat si James sa Mount Haven. Nang makita siya, ang Black Eagle King ay natakot. Tama na, James. Ibibigay ko sa iyo ang Bundok Haven. Nakompromiso siya. Nobela. Noong unang lumitaw si James, hindi niya ito pinansin. Ngayon, natatakot siya sa kanyang pagpupursige. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang patayin si James. Gaano man kalubha ang mga sugat sa katawan ni James. Babalik siya sa normal na kinabukasan. Sa wakas, naunawaan niya na tinatrato siya ni James bilang isang kasosyo sa pagsasanay. Hindi mangyayari iyon. Maglaban tayo ng isa pang round. Nag-atubili si James na umalis pagkatapos niyang makahanap ng magandang kasama sa pagsasanay. Sa nakalipas na 2 linggo, ang kanyang pisikal na kakayahan ay tumaas ng husto. Sa kasalukuyan, ang kanyang pisikal na husay ay kasing lakas ng mga nakawala sa ikatlong tanikala. Ang Black Eagle King ay naliligaw. Sa kasalukuyan, maaari lamang niyang masugatan si James pagkatapos na ibigay ang kanyang buong lakas. Ang bilis ng pagbawi ni James ay napakalaki. No, hindi na kita inaaway. Patayin mo ako kung gusto mo. Pagkatapos, napaupo siya sa lupa. Kabanata 1929. Hindi na ginusto ng Black Eagle King na makipaglaban kay James. Noong unang lumitaw si James, madali niya itong masaktan. Ngayon, kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas, maaari lamang siyang mag-iwan ng kaunting gasgas sa kanyang katawan. Hindi, pinipilit ko, sabi ni James na nagpapatuloy sa pakikipaglaban. Kakasimula pa lang niya. Kung magpapatuloy pa sila ng 2 linggo, tiyak na aabot sa supernatural stage ang kanyang physical prowess. Sa oras na iyon, kahit na siya ay nahaharap laban sa isang supernatural, magagamit lamang niya ang kanyang pisikal na kakayahan upang magtagumpay. Hindi na talaga ako lumalaban. Mapait na ngumiti ang Black Eagle King at sinabing, "Fine, inaamin ko na natatakot ako sa iyo. Ayaw mo ba akong itaboy palayo sa Mount Haven? Aalis ako kaagad sa lugar na ito. Kung ganoon, may itatanong ako sa iyo. Sagutin mo ako ng tapat kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Magtanong ka, hanggat hindi sila gagawa ng karahasan." Ang Black Eagle King ay kontento sa anumang bagay. Tahimik niyang sinumpa si James. Ang Black Eagle King ay hindi pa nakakita ng sinumang naglilinang sa ganoong paraan. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay tumaas ng husto mula noong una silang magkatagpo 2 linggo na ang nakakaraan. Anong pamamaraan ng paglilinang ito? Naintriga siya sa paraan ng paglilinaw ni James. Tanong ni James, "Saan ka nanggaling?" Sinabi ng Black Eagle King, "Mount Darkwind of the Overworld." Ang Overworld. Natigilan si James. Tumango ang Black Eagle King at sinabing, "Oo, ang lugar kung saan nanggaling si Conrad Titus." Sinabi ni James, "Sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa Overworld." Ang Black Eagle King ay tumango at nagsabi, "Ang Overworld ay isang mundo sa loob ng selyo. Huwag magkamali. Ang Overworld ay matatagpuan din sa Earth. Gayunpaman, ito ay tinatakan. Ang Overworld ay napakalaki. Marahil ay mas malaki pa sa 100 Earth na pinagsama. Mayroong hindi mabilang na makapangyarihang martial artist at mga sekta doon. Sa pagkakaintindi ko, si Conrad Titus ang Grand Priest ng isang maimpluwensyang sekta doon. Kahit na siya ay nagtataglay ng napakalaking lakas,
Hindi siya ang pinakamalakas sa kanyang mga kapantay. Marami ang may lakas na higit pa sa kanya. Bukod sa, habang nagsasalita siya, huminto ang Black Eagle King. Sabihin mo, naiintindihan. Ipinagpatuloy niya. Bagaman ang selyo ay hindi pa naalis. Isang siwang ang lumitaw na nag-uugnay sa overworld sa Earth. Ang mga nabubuhay na nilalang na hindi nagtataglay ng malaking lakas ay maaaring maglakbay sa siwang ayon sa gusto nila. Sa loob ng ilang buwan, ang Earth ay mapupuno ng mga buhay na nilalang mula sa overworld. Tapos, sinulyapan niya si James. Maraming halimaw na katulad ko sa overworld. Gayunpaman, hindi tulad ng aking mabait na personalidad. Papatay sila ng hindi kumukumot. Kayong mga taga-lupa ay dapat magsipag. Kung hindi, maaari kang mapuksa kahit isang minuto. Nang marinig iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Nobela, ang Black Eagle King ay ngumiti at sinabi, hindi na kailangang mag-alala dahil ang selyo ay buo pa rin. Ang kapangyarihan ng selyo ay mahusay, at maaari nitong pigilan ang mga may napakalaking kapangyarihan na lumitaw sa Earth. Ang mga pinakamakapangyarihang maaaring tumawid sa pamamagitan ng siwang ay nasa pinakamataas na antas ng Herculean. Bukod pa rito, kahit para sa mga Herculean, ang paggawa mahirap na paglalakbay sa Earth ay hindi na sila nagbabayad ng mabigat na presyo. Mga Herculean, bulong ni James. Sa kanyang pag-unawa, ang antas na Herculean ay ang pinakamataas na kilalang kaharian. Maaari lamang siyang maging isang Herculean pagkatapos tumawid sa yugto ng supernatural. Ang paglilinaw ay walang katapusan. Dapat mayroong higit pang mga yugto na lampas sa antas ng Herculean. Gayunpaman, dahil mahina pa rin siya, hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa alinmang yugtong ito. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, mas alam ni James ang tungkol sa mga gawain ng overworld. Nalaman lang niya na malapit nang bumaba sa Earth ang mga magsasaka at halimaw mula sa overworld. Ito, gayunpaman, ay bago pa man maalis ang selyo. Kapag nasira ang selyo, mabubuksan ang bawat daanan sa Sealed Realms. Anong uri ng mundo ang naghihintay sa kanila? Kabanata 1930. Hirap isipin ni James. Umalis ka agad sa Mount Haven at huwag nang bumalik. Kung patuloy kang manghaharas sa iba, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari, malamig na sabi ni James. Pakiusap. Huwag. Tumayo ang Black Eagle King at tumingin sa kanya. James, please allow me to stay by your side. Ano? Natigilan si James. Ang Black Eagle King ay nagbigay ng kanyang mga katiyakan. Pangako, susundin ko ang bawat utos mo. Pumunta siya rito upang maghanap ng mga bagong pagkakataon. At ang paraan ng paglilinaw ni James ay magbibigay daan sa kanya upang lubos na madagdagan ang kanyang lakas. Ang ganitong misteryosong paraan ng paglilinang ay magiging mas mahusay kaysa sa anumang mga berry o elixir. Para saan? Malamig na tanong ni James. Inangat ng Black Eagle King ang kanyang ulo at sinabing, hindi mo naiintindihan. Ako ay isang kilalang tao sa Mount Darkwind sa Overworld. Ang Demon Emperor ng Mount Darkwind, sa kabilang banda, ay isa rin sa mga pinakakilalang figure doon. Maging ang mga maimpluwensyang sekta ay kailangang magbigay ng galang sa atin. Kung pananatilihin mo ako sa iyong tabi, ang Mount Darkwind ay magiging kakampi mo sa susunod. Bukod dito, masasabi ko sa iyo ang higit pa tungkol sa Overworld. Ito ay tiyak na mahalaga para sa iyong mga plano sa hinaharap. Nawala sa isip si James. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung may demonyo siyang pananatili sa tabi niya. Gayunpaman, ang demonyo ay may malaking lakas. Bagamat kailangan pa niyang tumawid sa supernatural level. Isang hakbang na lang ang layo niya. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni James, kung ganoon, papayagan kitang manatili sa tabi ko. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang Black Eagle King.
Sabi niya, maraming salamat, James. By the way, anong uri ng cultivation method iyon? Bakit napaka-magical? Nalaman ko na ang mga ninuno ng sangkatauhan ay nagkamit ng immortalidad pagkatapos na linangin ang kanilang pisikal na katawan. Natanggap mo na ba ang kanilang mana? Ang Black Eagle King ay tumingin kay James sa pag-asa. Sinulyapan siya ni James at sinabing, wala kang pakialam. Of course, nagmamadali niyang sabi. By the way, nang may naalala siya, tanong ni James, nakapunta ka na ba sa Mount Bane? Oo, alam mo ba kung kanino ang rebulto sa Mount Bane? Nawala sa pagmumuni-muni ang Black Eagle King. Pagkaraan ng ilang segundo, malungkot niyang sinabi, baka narinig ko na ito sa isang lugar. Oh, naintriga si James. Sino ang rebulto na iyon? Saan siya nanggaling? Ang Black Eagle King ay nag-iisip tungkol dito at sinabing, nabasa ko ang ilang mga tala sa mga sinaunang teksto ng Mount Darkwind. Noong unang panahon, ang 10 emperador ay isinalin sa Earth. Sila ang pinakamataas na kapangyarihang individual noon. Kung hindi ako nagkakamali, ang estatwa sa Bundok Bane ay dapat isa sa 10 emperador. Malakas ba sila? Tanong ni James. Kailangang pigilan ng Black Eagle King ang kanyang pagtawa. Sa iyong kasalukuyang estado, hindi mo pa kayang unawain ang kanilang kapangyarihan. Ikaw ay isang ganap na naiibang kaharian. Marahil pagkatapos ng 1,000,000 taon ng paglilinang maaari mong makita ang gayong kapangyarihan. Sabi niya, natarante si James. 1,000,000 taon. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mahabang panahon. Mabubuhay pa kaya ang mga tao ng ganoong katagal? Kabanata 1931. Ang Black Eagle King ay nagsiwalat ng maraming impormasyon. Una, alam ni James ang ilang bagay tungkol sa Overworld. Ang Overworld ay malawak, na may 100 beses sa ibabaw na lugar kaysa sa kasalukuyang Earth. Bukod doon, maraming mundo sa Sealed Realms na katulad ng Overworld. Pangalawa, natuklasan niya ang mga martial artist na may dakilang kapangyarihan ay umiral sa Earth noong sinaunang panahon. Sa kanila, 10 powerhouse ang lumitaw. Ang 10 powerhouse na ito ay tinawag na 10 Emperors. Ang 10 emperador ay umiral ng napakatagal na panahon. Ayon sa kaalaman ni James sa kasaysayan ni Saul, ilang libong taon lamang nito ang napanatili sa pagsulat. Lumilitaw na maraming mga lihim na hindi pa rin niya nalalaman sa kasaysayan. Mr. James, saan tayo susunod? Ang Black Eagle King ay tumingin kay James ng may pag-asa. Siya ay dumating sa Earth mula sa Overworld upang maghanap ng paglago. Ngayong sinusundan niya si James. Na-curious siya kung ano ba talaga ang gustong gawin ni James. Nobela, pinag-isipan ito ni James at sinabing, gusto ko munang makita ang aking anak. Pagkatapos ay bumalik sa Dragonville sa Southern Plains. At itaas ang aking cultivation base habang ang mundo ay medyo mapayapa pa upang harapin ko ang paparating na apocalypse. Nakita ko, nagsimulang mag-isip ang Black Eagle King. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, sinabi niya, kung ganoon nga, maaari ba akong maglakbay muna sa Dragonville at hintayin ka doon? Tumingin si James sa Black Eagle King. Tumingin siya sa mga pakpak sa likod niya. Tumingin sa kanyang ilong ng agila. At kumunat ang noo. Ikaw, ang itsura mo. Ito. Naintindihan agad ng Black Eagle King ang ibig sabihin ni James. Sa sandaling ito, unti-unting nawala ang mga pakpak sa kanyang likod. Bumalik na rin sa normal ang kanyang ilong ng agila at naging ilong ng tao. Tumingin sa kanya si James na may seryosong ekspresyon. Ito ay masyadong nakakatakot. Maaari talaga siyang maging isang tunay na tao. Kung makikipag-blend siya sa mga tao, sinong makakaalam na isa siyang halimaw? Huwag mo akong bigyan ng kaina-hinalang tingin sa iyong mga mata. Tumawa ang Black Eagle King at sinabing, noong nasa Overworld ako,
Uminom ako ng polymorph pill. Nagagawa kong magkaroon ng anyo ng tao dahil doon. Hindi na nagtanong pa si James. Tumalikod sila at bumaba ng bundok. Sa paanan ng bundok, maraming tao ang nagtipon. Lahat sila ay mga disipulo ng Heaven and Earth sect. Ang iba pang mga martial artist na dumating upang manood ay umalis na sa Mount Haven. Maraming disipulo ng Heaven and Earth sect ang nagulat nang makita si James na bumaba mula sa bundok ng napakaaga ngayon. James! Lumapit kaagad si Delaney at nagtanong. Anong nangyari? Bakit ang bilis mong bumaba ng bundok ngayon? Nakita niya ang lalaki na sumusunod sa likuran ni James. Matangkad at matangkad ang lalaki. Maitim ang balat niya at matulis ang mukha. Medyo kakaiba ang itsura niya. Ito. Tumingin siya sa Black Eagle King na may pagkalito. May ideya siya, ngunit hindi siya lubos na sigurado. Walang paliwanag si James, dahil imposibleng tanggapin ang karaniwang tao na may halimaw sa paligid. Naresolba na, sabi niya, nakatingin kay Delaney. Pagkatapos, lumipat siya sa gilid ng Heaven and Earth Sect Spirit Master at sinabing, Spirit Master, pinatay ko ang halimaw. Ang Heaven and Earth Sect ay payapa na ngayon. Sa tingin ng pasasalamat, sinabi ng Spirit Master, maraming salamat, Mr. Caden, kalahati. Bahagyang kumaway ng kamay si James at sinabing, It's not a big deal. Huwag mong banggitin. May iba pa akong dapat asikasuhin. Kaya hindi na ako magtatagal. Column, Mr. Caden. Pinagmasdan ng mga disipulo ng Heaven and Earth Sect ang pag-alis ni James. Pagkatapos umalis sa lugar ng Heaven and Earth Sect, huminto si James at sinabi kay Delaney, na sumusunod sa kanya, Delaney, ito si Black Eagle, ang bago kong subordinate. Ibalik mo siya sa Southern Plains. Napansin na ng Black Eagle si Delaney. Nabighani rin siya sa kagandahan ni Delaney. Lumakad siya pasulong at nagsimulang manligaw sa kanya, na nagsasabing, Ms. Delaney, tama ba? Hi! Ako si Black Eagle, ang dakilang Black Eagle King. Ako ay mula sa Overworld. Inakala na ni Delaney iyon nang una niyang makita ang Black Eagle King. Wala lang siyang sinabi. Napansin ni James ang nanlilisik nitong mga mata at agad na pinaalalahanan siya. Huwag kang makakuha ng anumang ideya tungkol sa kanya. O hinding-hindi kita ililibre. Okay. Tugon ni Dark King. Nagpatuloy si James. Delaney. Ibalik mo siya sa Southern Plains kasama mo. Sinulyapan ni Delaney ang Black Eagle King at marahang tumango. Then she looked at James and asked, James, how about you? Hindi ka na bababalik? Kabanata 1932, sabi ni James, babalik ako sa Kensington para tingnan. Nangako siya kay Thea na pupuntahan niya ng madalas si Winnie. Gayunpaman, mahigit 6 na buwan na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. 1 taong gulang na si Winnie. Kung walang kakaiba, dapat ay nakakalakad na siya ngayon. I wonder kung marunong si Winnie magsabi ng Dad. Isang masayang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni James nang maisip niya si Winnie. At the same time, na-miss niya si Thea. Mahigit 6 na buwan na ang lumipas. At hindi niya alam kung ano ang kalagayan niya. Sige, dapat kang bumalik sa Kensington. Kung gayon, babalik ako sa Southern Plains. Sabi ni Delaney. Tumango. Kasunod nito, naghiwalay sina James at Delaney. Umalis siya papuntang Kensington, habang dinala ni Delaney ang Black Eagle King kasama niya pabalik sa Southern Plains. Pagkatapos ng kalahating araw, ipinakita si James sa villa ng mga kalahan sa Kensington. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang pamilya Callahan ay naging mas malakas kay Saul. Sa mga tuntunin ng parehong husay sa pananalapi at pangkalahatang lakas. Ito ay resulta ng husay ng pamilya Callahan sa paggamit ng impluwensya ni James para palawakin ang kanilang mga negosyo.
Si James ay ang emperador ng Dragonville, ang pinuno ng isang bansa. Higit pa rito, malapit na siya makipag-ugnayan kay Saul. Gamit ang mga koneksyon ni James, mabilis na sumikat ang pamilya Callahan, na naging pamilyar kay Saul ngayon. Kahit nasa isang pandaigdigang saklaw, ang pamilya ay may ilang impluwensya sa sala ng villa ng mga Callahan. 1 taong gulang na paslit ang gumagapang sa sahig. Tumayo siya, ngunit ilang hakbang lang ang ginawa bago muling bumagsak sa lupa. Humagulgol sa sakit. Agad namang lumapit si Gladys at binuhat siya. Sakto namang pumasok si James para makita ito. Ina, tawag nito sa kanya. Lumingon si Gladys at nakita si James na papalapit na may tuwang-tuwa sa mukha. Nagmamadali siyang lumapit. Nakangiti. Magaling kong manugang. Bumalik ka na, Winnie. Habang pinagmamasdan ni James ang bata sa mga bisig ni Gladys. Inabot niya ito. Gusto siyang hawakan. Inabot ni Gladys si Winnie. Agad na humagulgol ng iyak si Winnie. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Agad na binawi ni Gladys si Winnie. At sa isang iglap ay tumigil siya sa pag-iyak. Tinitigan si James gamit ang maliliit at inosenteng mga mata. Nahihiya na siya sa mga estranghero ngayon. Natatawang sabi ni Gladys. Ma'am! Tumango si James at umupo sa sofa. Sinisi niya ang sarili niya dahil hindi siya isang karampatang ama. By the way, nasaan si Thea? Tanong ni Gladys. Bakit hindi siya sumama sa iyo? Busy si Thea at hindi makaalis pansamantala. Hindi na siya babalik ng ilang taon. Ani James. Walang pinaghihinalaan si Gladys. Pagkatapos noon, pansamantalang nanatili sa Kensington si James. Araw-araw niyang kasama ang kanyang anak. Makalipas ang ilang araw, hindi na nag-iingat ang bata sa kanya at lalapit kay James para yakapin. Nakakapagsalita na siya ngayon, kahit hindi masyadong malinaw. Sa paggabay ni James, medyo natawag niya itong tatay. Sa pagkakataong ito, nanatili si James sa Kensington ng kalahating buwan. Lumipas ang kalahating buwan. Ama, ina, lolo, may mga isyu pa na dapat harapin sa Dragonville. Babalik ako ngayon. Nilingon ni James ang buong silid sa pamilya Callahan. Agad na humakbang si Lex at sinabing, "Go! Importante ang national affairs." Tinitigan ni James si Winnie. Medyo nag-alinlangan siyang iwan siya. Nais niyang isama si Winnie. Ngunit babalik siya upang magnilay-nilay sa pag-iisa at linangin. Wala siyang panahon para alagaan ang bata. Nobela, mahihirapan akong alagaan mo si Winnie. Don't say that. It's fine. We're family. Simulang magsalita si Timothy. Don't worry. Ganap na ligtas ang iyong anak sa pamilyang Callahan. Sino sa Saul ang maglalakas loob na pumunta para maghanap ng gulo sa villa ng mga Callahan? Hindi naman nagmalabis si Lex. Ganyan talaga kalakas ang pamilya Callahan. Sa ngayon, ang mga Callahan ang pinakakilalang pamilya kay Saul. Idagdag pa ang pagkakaroon nina James at Thea. At walang sinuman sa buong Saul ang nang-ahas na gumawa ng anuman sa pamilya Callahan. Kabanata 1933, si James ay hindi lalo na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Winnie. Dahil halos lahat ng martial artists sa buong mundo ay nalaman ang tungkol sa paparating na apocalypse. Lahat sila ay kasalukuyang naglalagay ng kanilang mga pagsisikap sa pagsasanay ng martial arts upang harapin ang paparating na apocalypse. Walang lumabas para manggulo. Inisip na lang niya na hindi siya isang karampatang ama. Pagkatapos magpaalam sa pamilya Callahan, hindi na siya nanatili at mabilis na umalis sa Kensington patungong Dragonville sa Southern Plains. Samantala, sa Tacreres. Ang Tacreres ay isang bansang itinatag ni Sky. Nais ni Sky na nagtatag ng isang kabisera pati na rin ang isang maunlad na dinastiya na tatagal ng libo-libong taon. Mahigit 1 taon na siyang tinutulungan ni Maxine. Sa panahon na ito ng mahigit 1 taon, mabilis na umunlad si Tacreres.
Sa tulong ni Maxine, nasakop nito ang maraming kalapit na bansa gamit ang mga taktika, tusong maniobra, o brute force. Sa ngayon, sakop ng Tacrieres ang isang malaking lugar. Sa likod bahay ng palasyo sa Tacrieres, nakaupo si Maxine sa isang bench na bato. Nakasuot siya ng puting damit at may hawak na espada sa kanyang mga kamay. Ang espada ay may pagkakahawig sa Primordial Dragon Blade. Ang pagkakaiba lamang ay ang kulay ng talam. Ang Primordial Dragon Blade ay ginto, samantalang ang espadang ito ay itim. Ito ay ang Doomsday Sword, na ginawa sa Divine Sword Villa gamit ang Dragon Bones pati na rin ang iba pang natatanging materyales. Hinawakan niya ang Doomsday Sword na may kalmadong ekspresyon. Walang emosyon ang mukha niya. Then, isang lalaking nakasuot ang lumapit. Lumuhad siya sa isang tuhod at hinarap siya ng may paggalang. Chancellor, hindi lumingon si Maxine. Magsalita ka. Walang pakialam niyang sabi. Umalis na si James sa Kensington papunta sa Dragonville ng Southern Plains. Sabi ng lalaking nakasuot ng armor. Si Maxine ay kasalukuyang Chancellor ng Tacrieres. Pagkatapos ng isang taon ng pag-unlad, si Tacrieres ay nagtatag din ng isang intelligence network. Ang intelligence network ay sumasaklaw na ngayon sa buong mundo. Naglabas din ng utos si Maxine na babantayan mabuti ang bawat kilo ni James. Dati, kapag si James ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains, si Maxine ay hindi lumabas at gumawa ng anumang gulo. Hindi siya nagpadala ng kahit na sino para bantayan si James hanggang sa dumating ito sa Heaven and Earth sect. Ma'am, got it. You may leave. Mahinang wika ni Maxine. Oo, mabilis na tumayo ang lalaking nakasuot at nagmamadaling umalis. Nobela, sakalang dahan-daw ang bumangon si Maxine mula sa bench na bato. Maya-maya, lumapit si Sky. Sumulyap si Maxine kay Sky at sinabing, "Why are you out and about when you could be practicing martial arts and meditating in seclusion?" Tumingin si Sky kay Maxine. Sumili ang ngiti sa kanyang mukha. "I miss you. Kaya lumabas ako para makita ka." Si Maxine ay lumitaw sa malayo at malamig. Hindi siya sumagot kay Sky. Lumapit si Sky at umupo. Mayroon bang nangyari na nangyari? Tanong niya. Si Sky ay nasa closed-door meditation mula pa sa ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos makatanggap ng isang misteryosong purple na prutas mula sa Mount Bane. Kaya wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo ngayon. Ang lahat ng mga gawain ni Tacrieres ay kasalukuyang pinamamahalaan ni Maxine. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Maxine. "Nothing of note, really. A month ago, a very powerful monster appeared on Mount Haven. James came out of seclusion and fight the monster for half a month before killing it eventually." Halimaw, kumunat ang noo ni Sky. Ayaw nang magsalita pa ni Maxine tungkol sa bagay na ito. Tumingin siya kay Sky at nagtanong, "Anong rank ang cultivation base mo ngayon?" "Bueno." Nagpakawala ng buntong hininga si Sky at sinabing, "Naabsorb ko ang lilang prutas. Ngunit nagawa ko lang mabali ang unang kadena. At saka, pinilit kong umakyat sa ika-9 na ranggo gamit ang Dragon Essence. Hindi ko nahawakan ang tunay na diwa ng paglilinang. Hindi ko rin maramdaman ang presensya ng Empyrean Spiritual Energy. Ito ay talagang isang malaking balakid sa aking landas ng paglilinaw." Halatang nadismaya si Sky. Ginamit niya ang Dragon Essence para makapasok sa ika-9 na ranggo sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maramdaman ang presensya ng Empyrean Spiritual Energy. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Maxine. "Huwag kang magmadali. Take your time. Mahaba pa ang panahon hanggang sa Apocalypse. Ituloy mo ang paglilinaw mo. I have to go out for something." Aalis na sana si Maxine habang hawak ang Doomsday Sword.
Sa isang iglap ay sumulpot si Sky sa harap ni Maxine na hamarang sa dinadaanan niya. Kabanata 1934. Steve heard na sa panahong ito. Binabantayan mo si James. Anong ginagawa mo? Sinulyapan siya ni Maxine at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Tumingin si Sky sa kanya ng may malalim na pagmamahal. Saan ako magkukulang kay James? Sa lahat ng aspeto. Tinapos ni Maxine ang kanyang tanong. Naglakad-lakad sa paligid ni Sky. At pagkatapos ay umalis. Agad ding nawala ang paningin ni Sky. Unti-unting naging solemn na ang mukha ni Sky. Sa puntong ito, nakabalik na si James sa Dragonville sa Southern Plains. Mabilis na umuunlad ang Dragonville. Nagdala si Quincy ng malaking halaga ng pera sa Dragonville. Sa tulong niya, mabilis na lumalago ang Dragonville. Sa wala pang isang taon, isang bansang tunay na para sa sangkatauhan ay maitatag. Tulad ng para sa iba pang mga bagay. Sila ay pinamamahalaan ng ibang mga tao. Naroon si Henry, ang Elite 8 sa mataas na pamamahala ng Dragon Palace. Si Blake Davis, at iba pa. Hindi na kailangang mag-alala ni James tungkol sa Dragonville sa ngayon. Kaya't muli siyang nakarating sa Mount Thunder Pass. This time, dinala na rin niya ang Black Eagle King. Nagkaroon siya ng ideya na linangin sa tulong ng Black Eagle King. Nobela. Ipinahayag ni James ang kanyang intensyon. At ang Black Eagle King ay agad na hindi nasisiyahan. Mr. James, hindi kita sinundan para maging training partner mo. I chose to follow you because I want to grow stronger and have more opportunities. If you want me to be your training partner, that's fine. You should at the kahit papaano. Ituro mo sa akin ang paraan ng paglilinaw na natutunan mo. Hindi ba? Ang pamamaraan ng paglilinaw ni James ay nakakuha ng atensyon ng Black Eagle King. Hindi ko magagawa iyon. Tumanggi si James, na nagsabing, wala pa akong tiwala sa iyo. Dahil taga-ibang mundo ka. Ikaw ay isang kaaway ng sangkatauhan sa Earth. Matapos mo akong sundan ng ilang sandali at lubos akong nagtiwala sa iyo. Saka lang kita tuturuan. Ang pamamaraan ng paglilinang ni James ay nakuha mula sa Earth's Chamber of Scriptures. Ito ay isang walang kapantay na lihim na pamamaraan ng pagpipino ng katawan. Paano niya ito naipapasa ng ganoon kadali? Hanggang kailan? Nang may madilim na mukha, sinabi ng Black Eagle King. Wala kang balak na sundan kita sa loob ng libo-libong taon bago ito ipasa sa akin. Di ba? Ibinigay ni James ang isang maliit na kaway ng kanyang kamay at sinabing, hindi ito magtatagal, mga 3 hanggang 5 taon. Tama na siguro iyon, dahil nasa 30s pa lang siya. Tila napakatagal ng libo-libong taon para kay James. 3 hanggang 5 taon. Mula sa kanyang pananaw, ay sapat na tagal ng panahon. Nang marinig niya iyon, nakahinga ng maluwag ang Black Eagle King. Well, fine then. I'll just be there to help you with your practice. Right. Grabe ako sa lahat ng bagay. Pero I make a good training partner. Nakangiting pagsang-ayon ng Black Eagle King. Matapos marinig ito mula sa Black Eagle King, gumaan din ang loob ni James. Sa isang halimaw na halos nasa supernatural rank bilang isang kasosyo sa pagsasanay. Naniniwala siyang ang kanyang pisikal na lakas ay malapit nang maabot ang isang antas na maaaring makipagkompetensya sa mga supernatural. Sa puntong iyon, kahit isang supernatural ay walang magawa sa kanya. Kahit na umasa lamang siya sa kanyang pisikal na lakas. Si James ay muling naglilinang sa Mount Thunder Pass. Si Maxine naman ay nagmamadaling nakarating sa Kensington sa Seoul. Nang lumitaw siya sa Kensington, gabi na, nakatayo siya sa tuktok ng isang 50 palapag na gusali. Nakatingin sa buong Kensington. Ang simoy ng hangin ay humahampas sa kanyang buhok. Inihagis ito. Bakas sa kanyang maganda at kaakit-akit na mukha ang pagkalungkot. James,
Pinilit mo akong gawin ito. Dumating ako sa puntong ito dahil sayo. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at lumipad papunta sa villa ng mga kalahan sa di kalayuan. Hindi nagtagal, dumating siya sa labas ng villa ng mga kalahan. Sa ngayon, ang mga kalahan ay isang tunay na kilalang pamilya. Nakapwesto ang mga bantay sa paligid ng perimeter ng villa. Nang lumitaw si Maxine, nakuha niya ang atensyon ng kanilang gwardya. Agad namang lumapit ang ilang gwardya bitbit ang kanilang mga armas at hinarangan ang dinadaanan ni Maxine. Sinong nandyan? Pagtingin sa mga gwardya na hamarang sa kanya, casual na sinabi ni Maxine. Maxine Caden, mula sa Floret Palace, Kabanata 1935, sinabi ni Maxine ang kanyang pangalan. Bilang mga bantay ng pamilya Kalahan, imposibleng hindi nila alam ang tungkol kay Maxine ng Floret Palace. Hindi lamang siya ang master ng Floret Palace kundi pati na rin ang chancellor ni Tacrieres. Napakalakas din niya sa sarili niyang karapatan. Aside from that, lahat ng guards ng Kalahan family ay aware na si Maxine ay dating miyembro ng pamilya ni Caden at medyo malapit kay James. So it's the master of Floret Palace. Are you visiting the Kalahan's villa for a specific reason? Iginagalang ng mga gwardya si Maxine nang malaman nila kung sino siya. Here's the thing. Nag-aalala si James sa pananatili ni Winnie sa villa ng mga Kalahan. Kaya lumapit siya sa akin at hiniling na sunduin ko siya. Mahinang wika ni Maxine. Napakakalma ng tono niya. Nakita ko. Pumasok ka na. Hindi siya pinigilan ng gwardya at sinenyasan siyang magpatuloy. Pinayagan si Maxine na makapasok sa villa ng mga Kalahan. Gabi na noon. Halos lahat sa pamilya Kalahan ay gising. Nang lumitaw si Maxine sa villa ng mga Kalahan, lahat ng miyembro ng pamilya ay tumayo. Bilang mga miyembro ng pamilya Kalahan, paano kaya hindi nila makikilala si Maxine? Kung hindi si Maxine, ang master ng Floret Palace. Ano ang nagdala sa iyo sa villa ng Kalahan? Tanong ni Lex. Master, maupo ka na. Ang iba ay niyaya si Maxine na maupo. Umupo si Maxine. Napatingin siya kay Lex, na padre de pamilya, tapos kay Winnie, na umiinom ng gatas. Narito ang bagay. Nag-aalala pa rin si James sa pananatili ni Winnie sa villa ng mga Kalahan. Partikular niyang hiniling na pumunta ako at kunin si Winnie. Talaga, mukhang nagdududa si Lex. Maging ang iba pang mga Kalahan ay naguguluhan. Kakaalis lang ni James kahapon. Wala siyang sinabi habang paalis. Bakit niya naman papasukin si Maxine at kunin si Winnie ngayon? Maxine, kinapante ka ba talaga ni James? Mukhang hindi kumbinsido si Gladys. Maaari nating malaman kung ito ay totoo sa isang simpleng tawag sa telepono. Hindi ba? Sabi ni David. Tama. Agad nilabas ni Lex ang phone niya at tinawagan si James. Si James ay nasa Mount Thunder Pass. Nakaupo sa lupa sa isang lotus position habang naglilinang. Maya-maya, nagsimulang mag-ring ang phone niya. Itinigil niya ang kanyang paglilinang. Inilabas ang kanyang telepono, at sumulyak. Nang mapansin niyang galing kay Lex sa Kensington ang tawag. Agad niyang tinanggap ang tawag at nagtanong. Lolo, ano po? May nangyari ba? Sabi ni Lex. Dumating si Maxine sa villa ng Kalahan. Sinasabing hiniling mo sa kanya na sunduin si Winnie. Kaya tumatawag ako para tanungin ka tungkol dyan. Habang si Lex ang tumatawag. Umupo si Maxine sa sofa at tahimik na nanunood. Si James naman, biglang tumayo at napabulalas pagkatapos niyang marinig ang mga salitang iyon. Ano? Huminga siya ng malalim. Pilit na kinalma ang sarili. Lolo, hindi ko sinabi kay Maxine na sunduin si Winnie. Huwag mo siyang ibigay kay Maxine. Sa Kensington, sa villa ng mga Kalahan. Inagaw ni Maxine ang telepono mula sa pagkakahawak ni Lex gamit ang casual na pag-wave ng kanyang kamay. Hawak ang phone, sabi niya. James, kanina pa,
Tumango si James. Maxine, ano ang sinusubukan mong gawin? With a faint smile, Maxine said, nothing, really. The world hasn't been all that peaceful lately. Nag-aalala ako kay Winnie. Kaya nagpunta ako sa Kensington para kunin siya at protektahan. Ikaw, if you dare to hurt Winnie, I'll never forgive you. Galit na sigaw ni James. Over a year ago, aware na siya na nagbago na si Maxine. Ang daming nangyari sa kanya. Kaya lang, walang nagawa si Maxine pagkatapos noon. Kaya hindi siya pinansin ni James pansamantala. Ang pagpunta ni Maxine sa villa ng mga kalahan sa oras na ito ay hindi niya inaasahan. Tumawa si Maxine sa telepono. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Anak kayo ni Thea, gusto kong si Thea mismo ang lumuhad sa harapan ko at makaawa, nobela. Bid, may gustong sabihin pa si James. Pero ibinaba na ni Maxine ang telepono. Nagdilim ang mukha niya. With a murderous expression, he clenched his fist and said coldly, if Winnie is harmed in any way, I will not let you get away. Agad siyang umalis sa Mount Thunder Pass. Mr. Hayden, anong problema? Nang mapansin ng Black Eagle King si James na nagmamadaling umalis. Hindi niya maiwasang sigawan siya, ngunit hindi sumagot si James. Samantala, sa villa ng mga kalahan. Matapos marinig ng pamilya kalahan ang sinabi ni Maxine. Tumayo silang lahat at naalarma na nakatingin kay Maxine. Kabanata 1936. Dahan-dahan ding tumayo si Maxine. Tumingin siya kay Gladys, na nakahawak kay Winnie, at medyo hiwalay na ang tingin niya sa mukha niya. Give me the child. Napaatras si Gladys ng ilang hakbang. Sa isang iglap ay sumulpot si Maxine sa harapan ni Gladys. Bago pa man makapag-react si Gladys ay kinuha na ni Maxine ang bata sa kanyang mga bisig. Wow! Matapos madala ay agad na napaluha ang bata. Habang nakayakap si Winnie, mabilis na umalis si Maxine sa villa ng mga kalahan. Ang mga kapamilyang kalahan naman ay kasing putlang multo. Ano ang gagawin natin? Ano ba talaga ang balak ni Maxine? Lahat ng miyembro ng pamilya kalahan ay nasa estado ng gulat. Si Lex lang ang nakabawi at tinawagan agad si James. Hindi maganda, James. Si Winnie ang kinuha ni Maxine. Si James ay nagmamadaling pumunta sa Dragonville ng Southern Plains sa eksaktong sandaling ito. Nang marinig niya iyon ay namuo ang kanyang puso sa matinding galit. Nagmamadali akong pumunta sa Kensington. Mabilis siyang naglakbay, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa rehiyon ng militar. Saka siya sumakay sa isang pribadong eroplano papunta sa Kensington. Sa eroplano, inilabas pa niya ang kanyang telepono at tinawagan si Maxine. Nanatiling pareho ang numero ng telepono ni Maxine. Ilang sandali lang ay natapos na ang tawag. Sa telepono, naririnig ang tunog ng pag-iyak ng isang bata. Nang marinig niya ang mga iyak, nadurog ang puso ni James. Pinigilan niya ang kanyang galit. Nagpakumbaba, at sinabi sa mahinang boses, Maxine, ano ang sinusubukan mong gawin? Hehe, maririnig sa telepono ang tawa ni Maxine. Nagbago na ang isip ko. Si Thea at ang bata. Isa lang ang mapipili mo sa kanila. Don't say that I'm not giving you a chance. Within a week, dalhin mo sa akin ang ulo ni Thea. Kung hindi nakita ko, ang ulo niya sa loob ng isang linggo. Ipakikita ko sa iyo ang kay Winnie. Tumawa si Maxine sa mabangis at nakakabagabag na paraan. Nakakagigil ang tunog ng tawa niya. Huminga ng malalim si James. Pinipigilan ang galit at pinilit ang sarili na huwag maglabas ng galit. Don't mess around, Maxine. Where are you? Lalapitan kita. Kung may problema, hindi ba dapat pag-usapan natin ito ng personal? Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Tatawagan kita. In-end ni Maxine ang tawag pagkatapos niyang sabihin iyon. Beep, beep, beep. Hoy! Hoy!
Sigaw ni James tapos tumawag ulit. Paumanhin. Hindi available ang numerong na dial mo. Pakisubukang muli sa ibang pagkakataon. Sinubukan ni James na tawagan. Ngunit hindi maabot ang mga tawag. Natarante siya, at inabot siya ng ilang oras para kumalma. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Henry. Mr. Hayden. Sa telepono, naririnig ang boses ni Henry. James instructed him. Gamitin ang bawat available na koneksyon at ang paraan na magagamit mo para masubaybayan ang kinaroroonan ni Maxine. Kung mayroon kang anumang update, mangyaring ipaalam sa akin kaagad. Oo, hindi naman nagtanong si Henry kung bakit sinsolemn na ang tono ni James. Masasabi rin niyang may nangyari. Nobela. Matapos tawagan ni James si Henry, sinimulan ni Henry na ipasa ang utos na gamitin ang lahat ng magagamit na paraan upang mahanap si Maxine. Samantala, si James ay papunta sa Kensington sa pamamagitan ng hangin. Sa buong paglalakbay, nanatili siyang tahimik. Alam niya kung ano ang nangyari kay Maxine, kung paano siya naging ganito, at kung bakit niya kinuha si Winnie. Gusto niyang puntahan si Thea. Gayunpaman, kasalukuyang nililinis ni Thea ang demonic energy sa Chamber of Scriptures. Kahit pumunta siya baka hindi niya makita si Thea. Dumating si James sa Kensington ng hatang gabi. Bumalik muli sa villa ng mga kalahan. Kabanata 1937. Nagmamadaling tinungo ni James ang villa ng mga kalahan. Pagpasok pa lang niya sa villa, nag-aalalang tanong niya, Winnie, where's Winnie? Alam niyang nadala na si Winnie. Ngunit ang isip niya ay nababalot ng pag-aalala nito para sa kanya. Nanatiling tahimik ang buong pamilya kalahan. Ibinagsak ni James ang sarili sa sofa. Muli niyang inilabas ang phone niya at tinawagan si Maxine. Samantala, sa Kensington, si Maxine sa tuktok ng isang gusali. Mula rito, tanaw na niya ang villa ng mga kalahan. Sa likod niya ay nakatayo ang ilang lalaki. Chancellor, inihatid na sila palabas ng Kensington. Sabi ng nasa likod niya. Sige, marahang tumango si Maxine at sinabing, ipasa ang utos na alaga ang mabuti ang bata. Huwag hayaang mapahamak ang bata. Oo, maya-maya, nagsimulang mag-ring ang phone niya. Nananatiling kalmado at masigla. Sinagot niya ito. Sa telepono, maririnig ang dagandong ni James. Maxine, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Napakalakas ng boses niya kaya naman namamanhid ang eardrums ni Maxine. Bahagya niyang inilayo ang telepono. Hindi nagsimulang magsalita si Maxine hanggang sa tumigil si James. Sa mahinang boses, sinabi niya, sinabi ko na sa iyo. Hindi ba? Dalhin mo sa akin ang ulo ni Thea, at mabubuhay ang bata. Kung hindi, mamamatay ang bata. Nawawala si Thea, huminga ng malalim si James at sinabing, 6 na buwan kung hindi nakikita si Thea. Pinili ni James na magsinungaling. Gusto niya munang pakalmayan si Maxine at tiyakin ang kaligtasan ng kanyang anak. Matapos marinig ang kanyang sinabi, kumunat ang noo ni Maxine. Sa sandaling ito, pinagmamasdan niyang mabuti si James. Alam niyang si James ay nasa closed-door meditation sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Ngunit walang bakas ng Thea. Anong nangyari? She asked. Her brows knitted. Bakit nawawala si Thea? Paano ko malalaman? Huminga ng malalim si James at sinabing, Maxine, nasaan ka? Pupunta ako sa iyo. Huwag mong saktan ang bata. Siya ay inosente. Maaari kang gumawa ng anumang kahilingan. At tatanggapin ko. Tatanggapin mo ba ang anumang pagkakataon ko? Mahinang ungol ni Maxine. Maya-maya pa ay ibinaba na niya ang telepono. Hey! 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 Patuloy na sigaw ni James. Gayunpaman, tinapos na ni Maxine ang tawag. Phew! Huminga siya ng malalim. Pilit na kinalma ang sarili. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay na marinig mula kay Henry. Nobela,
Maya-maya, tumawag si Henry. Mayroon kaming impormasyon, Mr. Hayden. Si Maxine ay hindi pa umaalis sa Kensington. Nandoon pa rin siya. Gayunpaman, pinaalis niya si Winnie. Si Winnie ay wala sa Kensington ngayon. Ginagawa namin ang lahat para matuntan siya. Sige, naiintindihan. Itinuro ni James. Gamitin ang bawat magagamit na koneksyon. Dapat mong malaman kung nasaan si Winnie. Makipag-ugnayan kay Saul at magsagawa ng paghahanap gamit ang sistemang God King ni Saul. Sige, walang ibang sinabi si Henry. Sa sandaling matuntan niya si Maxine. Alam niya ang ginawa nito. Alam niyang kinuha ni Maxine ang anak ni James. Nagpatuloy si Henry nang hindi huminto at nakipag-ugnayan kaagad sa hari ng Saul. Samantala, walang tigil na tumatawag si James. Matapos ang ilang pagsubok, tuluyang sinagot ni Maxine ang kanyang tawag. Sa pagkakataong ito, hindi na nagalit si James. Pinigilan niya ang kanyang emosyon. Kinalma ang sarili, at mahinahong nagtanong. Alam kong nasa Kensington ka pa. Nasaan ka na? Pupuntahan kita. Tumingin si Maxine sa oras. 3:00 na ng madaling araw. Sabi niya, gabi na ngayon. Bukas. Kukontakan kita bukas. Pagkasabi niyan ay in-end na niya ang tawag. Sumandal si James sa sofa. Noong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Kabanata 1938. Si James ay naghihintay na marinig mula kay Henry. Gayunpaman, kahit na ginamit ni Henry ang sistemang God King sa Saul, hindi niya nakita si Winnie. Tila inasahan na ni Maxine ang lahat ng ito sa simula pa lang. Iniwan ni Winnie ang Kensington. At nawalan sila ng track sa kanya pagkatapos noon. Nobela, sa ngayon, naghihintay lang si James. Kailangan niyang maghintay hanggang sa makita niya si Maxine. Pagkalipas ng 8:00 ng umaga, tumawag si Maxine. Pumunta ka sa bahay ni Cynthia. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay ibinaba niya ang tawag. Si James naman ay agad na lumabas at nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Cynthia sa Kensington. Ginugol ni Cynthia ang karamihan sa mga huling taon sa Kensington. Hindi rin siya gumagalaw. Ilang taon na ang nakalipas. Niregaluhan siya ni James ng dugo ng dragon. Uminom siya ng dugo ng dragon. At sa sarili niyang frost physique. Mabilis na umunlad ang kanyang paglilinang. Narating din niya ang 8th stair of the Skyward Stairway. Isang hakbang lang ang layo mula sa peak ng 8th ranggo. Cynthia. Nakaupo si Cynthia sa villa. May iniisip habang nakatingin sa labas ng bintana. May tumawag sa kanya mula sa likuran. Bumaba ang isang babae mula sa 2nd palapag. Nakasuot ng manipis na pajama ang babae. Siya ay matangkad at payat. May mahaba at maitim na buhok. Ang kanyang hitsura ay nakakamangha. At naglabas siya ng isang ethereal aura. Nakabawi si Cynthia at humarap kay Tiara. Napapalapit. At nagtanong. Anong problema? Lumapit si Tiara at umupo sa sofa. Inilabas niya ang kanyang telepono at sinabing, tingnan mo. Napatingin si Cynthia sa phone. Nang mapagtanto niyang mensahe iyon mula kay Maxine. Napakunot siya ng noo at sinabing, hindi ba si Maxine ang master ng Floret Palace at ang chancellor ng Tacrieres ngayon? Bakit siya nasa Kensington? At bakit siya pumupunta sa aming bahay? Sa mga nakalipas na taon, nakatira si Tiara sa bahay ni Cynthia. Ginugol nila ang lahat ng mga taon na ito nang magkasama at naging malapit na magkaibigan na nagkukumpisal sa isa't isa tungkol sa anumang bagay. Tanghali, niregaluhan ni James si Tiara ng Dragon Essence. Kinuha din niya ang Dragon Essence. Gayunpaman, ilang taon lamang ang nakalipas nang una siyang nalantad sa paglilinaw. Ang Dragon Essence lamang ay hindi sapat para sa kanya upang maging isang nangungunang martial artist. Ang kanyang kasalukuyang ranggo ay nasa tuktok lamang ng 7th ranggo. Umiling si Tiara at sinabing, hindi ko alam. Nakuha ko na lang bigla ang message ni Maxine.
Sabi niya pupunta siya agad. Sige. Tumango si Cynthia at sinabing, "We haven't seen each other in years. I wonder how she's doing." As well as James and si Thea. May balita tungkol kay James. Tinitingnan ko ang Martial Arts Forum ilang araw na ang nakalipas at nalaman kong nagpakita si James sa Heaven and Earth sect. Marahang nag-usap ang dalawa. Napag-usapan nila ang ilang mga bagay na nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Agad na pinindot ni Cynthia ang remote control at bumukas ang pinto. Pumasok si Maxine na nakasuot ng napakagandang damit. May hawak siyang itim na espada sa kanyang kamay. Pagkapasok niya sa bahay. Nakangiting sabi niya, "Tiara, Cynthia, ilang taon na rin simula nang makita kita." Tumayo na rin ang dalawa. "Maxine, bakas sa mukha ni Tiara ang saya." Sabi niya, "Nandito ka talaga. Akala ko nagbibiro ka, bata. Ilang taon na kitang hindi nakikita. Nag-mature ka na, di ba?" Sinulyapan ni Maxine si Tiara at hindi napigil ang mapangiti. Medyo nahihiya si Tiara. Nakaranas siya ng isa pang growth spurt dahil na-absorb niya ang kapangyarihan ng Dragon Essence. "Nga pala, mamaya nandito si James," sabi ni Maxine. Nang marinig niya iyon ay natigilan si Tiara. "Pupunta si James dito." Ilang taon nang nakabaon sa puso niya ang lalaking ito. Si Cynthia naman ay mukhang tuwang-tuwa. She asked, "Talaga? Pumupunta ba talaga si James dito? Nabalitaan ko na noong isang taon. Nanganak si Thea ng babae at nasa villa ng mga kalahan ang bata ngayon. Ako, gusto kong bisitahin ang mga kalahan upang tingnan. Ngunit hindi ko mahanap ang oras." "Ma'am, pupunta siya dito." May ngiti sa labi si Maxine. Umupo siya sa sofa at nag-cross legs. Sa walang pag-aalalang ekspresyon. Sinabi niya, nakabalik siya sa Southern Plains. Ngunit kinuha ko ang kanyang anak at pinilit siyang pumunta sa Kensington. Casual niyang pinag-uusapan, si Cynthia at Tiara, gayunpaman, ay kilabot habang nakikinig sa kanya. Kabanata 1939. Inagaw mo ang anak ni James. Pareho silang nataranta. Makalipas ang ilang segundong nakakabinging katahimikan. Tumawa si Cynthia. "Maxine, nagbibiro ka diba? Bakit mo kikidnapan ang anak ni James?" Napatingin si Maxine kay Cynthia. Habang pinagmamasdan niya, si Cynthia ay nakaramdam na lang ng panginginig sa buong katawan. Na parang nasa bangin. Nakakatakot ang titig ni Maxine. Hindi pa siya nakikita ni Cynthia ng ganito. Umatras siya ng kaunti. Gumawa ng ilang hakbang. Maxine said nonchalantly, "Tama, inagaw ko ang anak ni James. Ang dami kong ginawa para sa kanya. I worked in the public eye and rose to become the head of the Cadence. I assisted him wholehearted. Regardless, he decided to live in seclusion kasama si Thea." Mahina siyang nagsalita na para bang isang maliit na bagay ang kanyang pinag-uusapan. Ngunit ang kanyang mga salita ay may bahid ng hinanakit at sama ng loob. Pagkarinig nun, pareho silang natigilan. Ilang sandali pa ay walang nagsalita sa kanilang dalawa. Medyo kakaiba ang atmosphere sa kwarto. Pagkatapos, nagsimulang tumunog ang doorbell. Bubuksan ko na ang pinto. Inayos ni Cynthia ang sarili at mabilis na naglakad patungo sa entrance. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang si James iyon. Tumingin siya kay James at tinawag siya. "James!" Nagmamadaling pumunta si James dito. Pagkapasok niya sa bahay. Hindi niya maiwasang magtanong, "Dumating na ba si Maxine?" Nandito siya," sabi ni Cynthia. Gusto niyang ipaalam kay James na medyo kakaiba si Maxine. Gayunpaman, nagmamadaling pumasok si James sa bahay matapos malaman na dumating na si Maxine. Nang nasa sala na siya, nakita niya si Maxine na nakaupo sa sofa. Siya ay pareho, tulad ng napakarilag at kaakit-akit tulad ng dati. Gayunpaman,
Sa sandaling makita ni James si Maxine, ang galit sa kanyang puso ay lumaki. Gayunpaman, pinigilan niya ito. Si Winnie ay kasalukuyang wala sa Kensington. Kung magalit siya, magagalit si Maxine. Magiging problema kung sasaktan niya ang bata. He remained composed habang naglalakad at umupo sa tapat ni Maxine. Nandito ako. Tumingin sa kanya si Maxine na may kalmadong ekspresyon. Walang emosyon ang mukha niya. Hindi malinaw ang iniisip niya. Huminga ng malalim si James. Sinulyapan si Maxine, na may kalmadong ekspresyon sa mukha. At pilit na ngumiti. Aniya, ang tagal na. Maxine, ayos ka lang. Nabalitaan ko na nagtayo ka ng Floret Palace. Gusto kitang bisitahin at maabyutan. Ngunit sobrang abala ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko mahanap ang oras. Talaga, kalmadong sagot ni Maxine. Gusto mo ba talagang tumigil at maabyutan ako? Ma'am, talaga, mataimtim na tumango si James. Kung makapagtatag siya ng isang magiliw na relasyon kay Maxine ngayon, gagawin niya iyon. Gumagamit siya ng maraming mabubuting salita hanggat maaari. Kahit nalabag sa kanyang konsensya, hanggat ligtas ang kanyang anak. Walang ibang mahalaga. Nabalitaan ko rin na kasama mo si Sky at naging chancellor ng Tacreres. Tinutulungan si Sky sa pamamahala ng Tacreres. Congratulations! Nakangiting sabi ni James. Gayunpaman, nang sabihin niya iyon, nagbago agad ang ekspresyon ni Maxine. Nagdilim ang mukha niya at malamig na nagtanong. James, anong ibig mong sabihin? Natigilan si James. Hindi niya alam kung ano ang nasabi niyang mali. After giving it some thought, he said, Maxine, I didn't mean anything by that. Let's stop talking about this. Let's talk about the state of the future. Lagi kang matalino. Sa ngayon, papalapit na ang apocalypse. Bumalik ako upang manirahan sa Southern Plains at itinatag ang Dragonville upang lumikha ng isang mapayapang bansa para sa sangkatauhan. Dati, hiniling pa ni Thea sa akin na pumunta sa iyo at humingi ng tulong sa iyo. Huminga ng malalim si Maxine. Pinilit niyang pakalmayan ang sarili. Then she asked, by the way, where is Thea exactly? Naging malungkot ang ekspresyon ni James. Aniya, hindi ko talaga alam kung nasaan si Thea. 6 na buwan na siyang nawawala. Nitong nakaraang 6 na buwan, nagpadala ako ng mga tao para hanapin siya. Pero kahit naghahanap ako saan man sa mundo, hindi ko magawa. Hanapin mo siya. Pagsisinungaling ni James. Talaga, mukhang nagdududa si Maxine. Ma'am, talaga, tumango si James at sinabing, pagkapanganak ng bata, pinuntahan niya ako sa Mount Thunder Pass at nag-cultivate kami for 6 months. Nag-away kami, tapos umalis siya at hindi na nagpakita. Hindi ko talaga alam kung nasaan siya ngayon. Nakatayo sa gilid sina Cynthia at Tiara. Nakikinig sa simpleng pag-uusap ng dalawa. Nagkatinginan silang dalawa, ngunit walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Hindi rin nila alam ang nangyari. Medyo matagal nang pumasok si James sa bahay. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang kanyang anak. Sa halip, pinag-usapan niya ang tungkol sa relasyon nila ni Thea. Nagsalita siya tungkol sa mga away at breakups at iba pang bagay sa mga linyang iyon. Kabanata 1940, sure enough, hindi niya binanggit ang mga ito. Lamambot ng husto ang ekspresyon ni Maxine. Sinimulang suyuan ni James si Maxine na magsalita. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang anak. Maxine, pinuntahan ka ba ni Thea? Naghinala ba si Thea na may nangyayari sa atin kaya nag-away kayong dalawa? At kaya mo kinuha ang bata? Pansamantalang tanong ni James. Hindi. Umiling si Maxine. So bakit mo ginawa? Naguguluhan na tanong ni James. Mukhang malapit ang relasyon namin. Sabay kaming nagtiis ng hirap. Naging magkaibigan kami sa hirap. Bakit mo inagaw ang anak ko? Ano sa tingin mo?
Nakangiting tumingin si Maxine kay James. Sinubukan ni James na alamin kung ano ang iniisip ni Maxine. Nahulaan na niya. Gayunpaman, hindi niya ito ibinunyag. Maxine, hindi ko talaga alam. I've always thought of you as my little sister. Why are you doing this? Nakababatang kapatid na babae. Ngumisi si Maxine. Huwag kang magpakatanga, James. Alam mo kung ano ang iniisip ko. Napakarami kong isinuko upang tulungan ka. Ngunit ang tanging natanggap ko ay isang pasasalamat. Hindi ko kailangan ng pasasalamatan mo. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Matigas na tanong ni James. The same as I said before. Patayin si Thea. Kung mabubuhay siya. Hindi na ang bata. Hindi sumuko si Maxine. Ang kanyang kasalukuyang sarili ay ganap na naiiba mula sa dati. She resembled isang demonyo, sabik na kitili ng buhay ng iba kung kailan niya gusto. Pero wala talaga akong ideya kung nasaan si Thea. Galit na sabi ni James. Nang marinig iyon ni Maxine ay nagulat siya sa kanyang iniisip. Nasaan si Thea? Saan siya nagpunta? Nag-isip siya. Nagsimula na rin siyang magmuni-muni sa sinabi ni James. Iniisip niya kung talagang nagkaroon ng away sina James at Thea. Maya-maya, sinabi ni Maxine na, James, pakasalan mo ako, at pakakawalan ko ang bata. At, tinuro niya sina Cynthia at Tiara na nakatayo sa malapit. Dapat kang magpakasal ng 3 tao ng sabay-sabay. Ha, Maxine, ikaw, parehong nonplussed sina Cynthia at Tiara. Hindi nila inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Maxine. Ano? Is this not good? Napatingin si Maxine sa kanilang dalawa na nakatayo sa gilid at sinabing, Don't tell me you have a problem with this. Ang buong mundo ay malapit nang magbago ngayon. Malapit na ang katapusan ng mundo. May kaugnayan pa ba ang hindi napapanahong mga ideya ng monogamy at makikita sa pagitan ng 2 tao? Pareho silang natigilan at ilang saglit na hindi nagsasalita. Maging si James ay nagulat. Pinipilit siya ni Maxine na pakasalan siya. Ito ay may katuturan. Gayunpaman, bakit niya sinali sina Cynthia at Tiara dito? Napatingin si James kay Maxine. Hindi siya nagsalita. Lumingon si Maxine kay Cynthia at tinanong, Cynthia, may tutol ka ba? Ay. Si Cynthia stole a glance at James and shook her head, saying, I don't. I'll do whatever you say. Kamusta ka, Tiara? Umupo na rin si Tiara pagkatapos nun. Laminggalinga siya sa lahat ng naruroon at nakapout na sinabing, What the hell are you guys doing? I'm not in the mood to mess around with you. Dapat kang magpakasal ng 3 tao ng sabay-sabay. Kung hindi, mamamatay ang bata. Maxine was very matigas. After 3 years of marriage, ibabalik ko ang bata. Pag-isipang mabuti ito. Tumayo siya hawak ang Doomsday Sword. Saka tumalikod at naglakad palayo. Naiwan namang naguguluhan si James.